Hello po mga ka-PTV, welcome back to my channel at magandang araw po sa ating lahat. Ang bagong video na ating tatalakayin ngayon ay yung mga tumatak na visions ni Madam Rudy Baldwin sa buwan ng Setyembre. Pero bago po yan, nais ko lamang po sabihin sa inyo na di po ako si Madam Rudy Baldwin. Ang page po ni Madam at saka yung YouTube niya ay lalagay ko po sa description ng video sa baba po. So simulan na natin ang mga visions ng Setyembre 2020. September 4, 2020, Hong Kong Vision. Nakikita ko sa vision ko na magkakaroon sila ng mas mahigpit na batas. Alam ko na hinuhuli nila ang mga illegal na workers sa Hong Kong, ang mga TNT o mga walang permit para mag-work bilang OFW dyan sa Hong Kong. Alam ko na sa oras na illegal ka, hinuhuli ka, ngunit magkakaroon sila ng mas mahigpit na batas na tutugisin na nila ng mahigpit ang mga illegal. At alam ninyo na nakukulong ang ganyan. Magiging handa at gumawa kayo ng paraan upang maayos ang mga dokumento nyo. Isang batas na mas pinahigpit palalo at makikita ko sa vision ko na may mga Pilipino na nahuli. Para makaiwas ng ganitong pangyayari, gawan nyo ng paraan na yan. At alam nyo naman na may embassy tayo dyan sa Hong Kong at makakatulong sila lahat sa inyo. At kahit ang lindol ay mararanasan ng Hong Kong sa mga darating na mga araw, maging maingat at huwag makalimot na manalangin palagi sa Diyos. September 6, 2020, way back 2019, marami akong vision sa nakikita at na-share ko sa Facebook ko. Pero sa last vision, December 2019, ang hirap mag-vision lalo na kung ipapakita sa'yo kung sino. But I did reach out na pinapaalalahanan siya na give time sa health and eat more healthy food. Nag-reply siya sa akin, sabi niya, "Madam, nag-iingat naman ako sa kalusugan ko. Talagang sinadya kong ma-post ng maaga dahil gusto ko na mabasa niya at ng iba." Nag-comment ako sa isa sa mga vlog niya pero nag-reply siya na inaalagaan naman niya daw ang sarili niya at nagpapasalamat siya sa concern ko. Maging maingat lamang sa pagmamaneho upang disgrasya ay maiwasan. May nakikita din akong chapel sa Alabang na guguhol ng bigla ang bahagi nito. Sa lahat na nagtitinda ng mga balot sa gabi, maging maingat lamang ang lahat natin ang pera. At kung alam mo sa sarili mo na hindi mo kakayanin. Ang pera ay pera lang. Makikita mo pa yan. Nakikita ko din sa vision ko ang isang hit and run na pangyayari. Maging maingat lamang upang aksidente ay maiwasan. At huwag kayo makalimot na magdasal palagi. September 12, 2020, may leader ng bansa ang biglaang pagkasawi. May nakikita akong isang leader ng ibang bansa ang masasawi dahil sa sakit o natural yung cause ng pagkamatay niya. May isang leader din akong nakikita na masasawi dahil sa sasakyang panghimpapawid. At ito ay mangyayari pa lamang. Isang leader din ng Asya ang biglaang pagkasawi. May kinalaman ito sa karamdaman niya at biglaan ang pangyayari na siya ay nasawi. Kahit sino ka pa at ano ka pa, huwag kang makalimot na alagaan ang mga kalusugan natin, lalo na sa panahon ng pandemya. Maging maingat lamang ang lahat at huwag makalimot na magdasal palagi. September 16, 2020, Manila or Metro Manila Vision. Nakikita ko sa vision ko ang lindol na mangyayari pa lamang sa iba't ibang bahagi ng Manila or Metro Manila. Ang lindol na to ay kalakasan at maging maingat lamang at huwag makalimot na magdasal palagi. At mapaparamdam din ito sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao tulad ng Davao, Bataan, Zambales, Butuan, Surigao at Mindoro. Lagi lamang manalangin dahil Diyos pa din ang pinakamakapangyarihan sa lahat
At walang imposible kung manalangin tayo at sa Kanya hilingin ang nais nating mangyari. Laging maingat at huwag makalimot na manalangin palagi. September 20, 2020, Laguna Vision. May pangyayari sa Laguna na hindi inaasahan ng lahat. May nakikita akong isang malaking pagliyab mula sa himpapawid. At nakikita ko ang pinsala na dulot nito dahil sa tindi ng apoy. Lahat yan ay nakikita ko sa vision ko. Ngunit ang Diyos na masigit na makapangyarihan sa lahat, sa Kanya niyo hingiin na lahat ng kapahamakan tayo ay iligtas. Tandaan niyo na kahit negative vision, kaya niyo makapag-ingat at makatawag sa Diyos. Isang apoy ito na malaki galing sa himpapawid. At papaalalahanan ko kayo mga taga Laguna, huwag yung basta ipagkatiwala ang mga anak niyo kahit kanino, dahil nakikita ko sa vision ko ang isang pangyayari na kahit kailanman ay hindi gugustuhin ng mga magulang, ang salitang paghahasal. At nakakalungkot lang dahil nasawi ito. Maging maingat lamang ang lahat ng karagatan ng Laguna kasi meron akong nakikita na nalunod. Maging maingat ang lahat, lalo na sa mga buhawi na mangyayari pa lamang. Maging maingat sa lahat ng oras, lalo na sa mga anak niyo at sarili niyo. Huwag kalimutan na manalangin palagi. September 25, 2020, ito ay babala ako sa mga taga Batangas upang makapaghanda at makapag-ingat. Tumawag sa Diyos upang lahat ay nasa vision ko ay hindi mangyayari. Batangas Vision. Pakiunawa na ang vision na ito ay mangyayari pa lamang. Kaya pag-ibayuhin niyo ang pagdadasal dahil sa Diyos walang imposible. Isang malakas na lindol ang nakikita ko sa vision ko. At kahit ang dagat ay niyanig ng malakas na lindol, diretso sa kalupaan. At malakas ang impact ng pag-inig ng lindol dahil pati Cavite ay naramdaman ang yanig ng lindol. Kahit ang Laguna ay ramdam ang pag-inig. May mga kali akong nakikita na nabiyak at nagka-sinkhole. Hindi ko kayo lahat tinatakot, ngunit sa vision ko ang Taal ay bumuga ng lava. Mas malala ang pag-erupsyon nito kesa sa nakaraan. Malakas na lindol ang mararamdaman. Na kahit Cavite ay apektado, ngunit nasundan pa ng malakas na pagsalpok ng lindol. At dun ko nakita ang mas malala pang pagsabog ng Taal dahil sa apoy na nakikita ko. Sa karagatan ng Batangas nakikita ko ang paglapit ng lamang dagat sa dalampasigan. Madami-daming isda, may buhay at patay na lamang dagat. Ang pag-usok ng bulkang Taal, ito ay parang singaw na lamang. Ngunit sa vision ko, sa lakas ng impact at salpukan ng mga lindol, sumabog ulit ang Taal. Animoy hinahamon ang pananalig ng bawat tao. Hindi ko makita ang tsunami sa pagyanig ng dagat, ngunit ang bulkang Taal ay naulit ang paggising nito higit pa sa nakaraan. Ang pagbuo ng sea tornado sa ibabaw at ilalim ng dagat ay hindi ko halos kayang pagmasdan. Walang imposible sa panalangin. Tawagin natin ng sabay-sabay ang Diyos upang lahat na nasa vision ko ay huwag na mangyari at ibigay na ang katahimikan ng bulkang Taal. Iwasan niyo muna ang pag-akyat sa bundok at paglayag sa dagat dahil ito ay mangyayari ng biglaan. Hindi ko sana ito ipopost, ngunit paulit-ulit pinapakita sa akin. Walang imposible sa Diyos kung sabay-sabay tayong manalangin. Laban lamang sa hamon ng buhay at huwag makalimot na manalangin palagi. At yun po ang vision ni Madam ngayong araw. Uulitin ko, hindi nag-post si Madam sa kanyang mga visions upang magbigay ng panig sa mga Pilipino, kundi magsilbi itong gabay nang sa ganun tayo ay makapaganda sa kahit anumang sakuna na darating sa atin.
Nasa sa atin naman po iyon kung paano natin ito tatanggapin. Wala namang pumawawala kung susundin natin. At kagaya nga nasabi ni Bandang Rudy, taimtim lang na panalangin sa Diyos at tawagin lang siya sa oras ng kagipitan. At tiyak, masosolusyonan ang lahat ng ating problema kasi walang imposible sa Kanya. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood. Mabuhay po kayo and God bless po.